Isang malakas na sigaw ang bumasag sa abalang katahimikan ng umaga sa lobby ng Santos Corporation. Sinundan iyon ng isang nakakayanig na kalabog ng bakal at pagkatapos ang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ni Elena Marasigan ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi, kasabay ng malakas na dagundong ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Sa gitna ng daan-daang empleyadong natigilan, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, sa kanya. Unang araw pa lang niya sa trabaho at gumawa na siya ng isang sakuna. Ang pinto ng elevator ay hindi tuluyang nagsara. May maliit na siwang sa pagitan nito at mula roon ay nakita niya ang isang kamay ng lalaki. Isang kamay na may suot na mamahaling relo. Isang kamay na ngayon ay naiipit at walang galaw. Dahan-dahang nagbukas ang pinto. Iniluwan nito ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng perpektong pagkakatahi na business suit at may mukhang tila hinulma ng mga anghel. Ngunit ngayon, ang maganda nitong mukha ay napipinta ng sakit. Ito si Rafael Ismael Santos, ang CEO, ang may-ari ng buong gusaling ito. At siya, si Elena, ang may kasalanan kung bakit ang kamay nito ay namumulan na ngayon. Okay lang po ba kayo, sir? Narinig niyang may nagtanong. Pero hindi kay Rafael nakatingin ang mga tao. Sa kanya, ang mga bulungan ay nagsimula. Parang mga bubuyog na unti-unting lumalakas. Siya yung bago sa marketing, di ba? Nakakatakot naman siya. Unang araw pa lang, sinaktan na agad si Sir Rafael. Baka sinadya niya para mapansin? Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na hindi niya sinasadya, na nagmamadali lang siyang pumasok at hindi niya napansin na kasunod niya pala ito. Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tila naipit din ang kanyang dila, kasabay ng kamay ng lalaking nasa harap niya. Nag-angat ng tingin si Rafael at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit nakita niya ang inis sa mga mata nito, pero meron ding pagkaaliw. Tila isang kislap na mabilis na nawala. Dinaluhan na ito ng mga security at ng personal assistant nito. Pero bago ito tuluyang umalis, muli itong lumingon sa kanya. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. At sa tinging iyon, naramdaman ni Elena na mas maliit pa siya sa isang langgam. Nang makalayo na ang mga ito, doon lang siya nakahinga ng maluwag. O iyon ang akala niya. Ang mga bulungan ay mas lalong lumakas. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na pinagtitinginan ng lahat. Ang pangarap niyang magkaroon ng isang tahimik at maayos na trabaho ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Kaninang umaga lang, bago siya umalis sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, tinitigan niya ang lumang litrato ng kanyang ina. Nakangiti ito sa litrato, isang ngiting pagod pero puno ng pag-asa. Hindi ako magiging katulad mo, Nay, bulong niya sa sarili. Hindi ako aasa sa mga lalaki, lalo na sa mga mayayaman na akala mo kung sino. Magtatrabaho ako ng mabuti, bubuhayin ko ang sarili ko. Iyon ang pangakong binitawan niya. Isang pangakong nabuo mula sa mga luhang nakita niya sa mata ng kanyang ina noong iwan sila ng kanyang ama para sa isang mas mayaman na babae. Pero heto siya ngayon, sa unang araw pa lang, ang unang taong nakaaway niya ay hindi lang basta mayaman. Siya ang pinakamayaman sa lahat. Naglakad siya papunta sa kanyang cubicle na parang isang basang sisiw. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang 2 librong nakakabit. Ang buong marketing department ay tila nag-aabang sa kanyang pagdating. Nakita niya ang mga palihim na sulyap, ang mga ngiting mapanukso. Elena, right? Isang boses na matamis, pero may pahiwatig ng pagkukunwari ang tumawag sa kanya. Isang babaeng maganda, balingkinitan, at nakasuot ng mamahaling bestida. Ito si Katrina Alcaraz, ang kanilang marketing head. Oo po, ma'am.
Sagot niya. Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I heard what happened. Just a friendly advice. Dito sa kumpanya, we try to make a good first impression, lalo na sa CEO. May diin ang pagkakasabi nito sa salitang good. Pakiramdam ni Elena ay sinampal siya ng hindi gumagamit ng kamay. Hindi ko po sinasadya, ma'am. Mahinang sabi niya. I know. Sagot ni Katrina. Bago ito tumalikod at bumulong sa katabing kasamahan, sapat lang ang lakas para marinig niya. Pero mukhang effective. Napansin agad siya. Buong araw, sinubukan ni Elena na ibaon ang sarili sa trabaho. Nagkunwari siyang hindi niya naririnig ang mga tawanan. Nagkunwari siyang hindi niya nararamdaman ang mga matang nakatitig sa kanyang likod. Ang gusto na lang niya ay matapos ang araw, umuwi, at kalimutan ang lahat. Nang malapit ng mag-alas 5 ng hapon, habang inaayos na niya ang kanyang mga gamit, isang tunog mula sa kanyang computer ang muling nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang email notification. Tumingin siya sa screen at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya kailangang basahin ang buong email. Ang pangalan ng nagpadala at ang subject pa lang ay sapat na para manlamig ang buong katawan niya. From Office of the CEO. Subject urgent meeting regarding the elevator incident. Pinanood ni Rafael Ismael Santos ang replay ng CCTV footage sa 17 beses na yata sa malaking monitor sa loob ng kanyang opisina. At sa 17 beses, hindi pa rin niya mapigilang mapangiti. Doon sa screen, kitang-kita ang pagkataranta sa mukha ng babae nang maipit ang kanyang kamay. Ang paglaki ng mga mata nito, ang pamumutla ng kanyang mga labi. Pero pagkatapos ng ilang segundo, ang takot ay napalitan ng inis. Isang inis na diretsyong nakatutok sa kanya. Karamihan sa mga babae sa kumpanyang ito at maging sa labas ay tinitingala siya na parang isang Diyos. Kinikilig sa isang ngiti niya, natutunaw sa isang tingin. Pero ang babaeng ito, si Elena Marasigan, tiningnan siya nito na para bang siya ang pinakamalaking abala sa buong mundo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, iyon ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Sir, nandito na po si Dr. Alonzo para tingnan ang kamay ninyo. Sabi ng kanyang sekretaryang si Chloe mula sa intercom. Pinatay ni Rafael ang monitor. Papasukin mo siya. Pumasok ang isang matandang doktor, ang personal physician ng kanilang pamilya. Maingat nitong sinuri ang kamay ni Rafael na ngayon ay may maliit at bahagyang nangingitim na pasa. Wala namang nabali Mr. Santos. A simple bruise. Lagyan mo lang ng cold compress at mawawala rin yan sa loob ng ilang araw, sabi ng doktor. Salamat, Doc. Nang makaalis ang doktor, muling sumandal si Rafael sa kanyang swivel chair. Isang pasa. Iyon lang ang nakuha niya. Pero ang chismis na kumalat sa buong kumpanya ay tila nabalian na siya ng buto. Napangisi siya. For the first time in a long time, naramdaman niyang may nangyayaring bago sa kanyang paulit-ulit na mundo. Chloe, sabi niya sa intercom. Yes, sir? Yung babae kanina sa elevator, anong pangalan niya ulit? Narinig niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses ng sekretarya. Si Miss Elena Marasigan po, sir, ang bagong marketing associate. Elena Marasigan. Kahit ang pangalan ay simple lang, walang arte, taliwas, sa mga babaeng nakakasalamuhan niya sa kanyang magulong mundo. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang kalokohan, isang bagay na gigising sa kanyang nabuburyong na sistema. Okay? Thank you, Chloe. Tanghalian. Alam niyang bihira siyang makita ng mga empleyado sa cafeteria. Ang mga CEO ay kumakain sa mga mamahaling restaurant o sa pribadong dining room. Pero ngayon, gusto niyang gumawa ng exception. Pagpasok niya sa cafeteria, naramdaman niya ang biglang paghina ng mga boses na sinundan ng mga pabulong na usapan. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng iisang tao lamang. At doon, sa isang sulok, mag-isa, nakayuko habang kumakain, si Elena Marasigan.
Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng lahat. Tumayo siya sa harap ng mesa nito. Nag-angat ito ng tingin at ang kutsarang hawak nito ay nanigas sa ere. Pagkagulat, inis, at isang malinaw na mensahe sa mga mata nito. Umalis ka dito. Ngumiti siya. May nakaupo ba dito? Tanong niya. Tinuturo ang upuang nasa tapat nito. Hindi ito sumagot. Tumingin lang ito sa kanya na parang isa siyang alien na bigla na lang bumaba sa lupa. Umupo siya kahit wala itong sinasabi. Masakit pa rin ang kamay ko, alam mo ba? Sabi niya, sinimulan ang kanyang plano. Baka hindi ako makapirma ng mga tseke at kontrata. Baka malugi ang kumpanya. Kasalanan mo lahat. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito. Ang bahagyang pamumula ng pisngi. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa galit. Mas lalo siyang naaliw. Tumayo ito bigla. Kinuha ang tray. At walang sabi-sabing umalis. Naiwan siyang mag-isa sa mesa. Nakangiti. Ang babaeng ito ay parang isang pader. At gustong-gusto niyang alamin kung gaano katibay ang pader na yon. Pagbalik niya sa opisina, tumawag siya sa isang flower shop. Pagkatapos ng ilang minuto, isang malaking bouquet ng puting rosas ang ipinadala niya sa marketing department. Walang pangalan kung para kanino, pero ang maliit na card na kasama nito ay may isang pangungusap lang. Para sa pinakamatapang na babae sa kumpanya. Alam niyang magugulo ang isip nito. Alam niyang iisipin nito na para sa kanya iyon, pero hindi ito makakasiguro. Iyon ang gusto niya. Ang guluhin ang tahimik nitong mundo. Tumunog ang kanyang pribadong telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mother. Biglang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pagkaaliw na naramdaman niya buong araw ay napalitan ng pamilyar na bigat sa dibdib. Sinagot niya ito. Hello, Ma. Rafael, sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. Huwag mong kalimutan ang charity gala sa Sabado. Ang mga si Juko ay darating. Nandoon ang anak nilang si Tiffany. Siguraduhin mong, I have a meeting, Ma. I have to go. Putol niya sa sasabihin nito. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana sa mga gusali ng Makati na tila mga laruan mula. Sa kanyang kinatatayuan, ito ang buhay niya. Puno ng obligasyon, puno ng pagkukunwari. Ang paglalaro niya, ang pagiging playboy niya. Iyon lang ang tanging paraan para maramdaman niyang may control pa siya. At si Elena Marasigan, siya ang kanyang bagong laro. Bumalik siya sa kanyang mesa at pinindot ang intercom. Chloe, yung pinapagawa ko sa'yo? Nakahanda na po, sir. Papunta na po si Miss Marasigan sa conference room B. Ngumiti siyang muli. Ilang minuto siyang naghintay. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Elena. Ang muka ay puno ng kaba at pag-aalala. Tumingin siya sa sekretarya niya. Chloe, you can leave us now. Nang magsara ang pinto at silang dalawa na lang ang naiwan sa malaking kwarto, dahan-dahan siyang umikot sa kanyang upuan para harapin ito. Isang nangiting mapaglaro ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, nasulurin kita, Miss Marasigan. Patay! Bulong ng isip ni Elena. Ito na siguro ang katapusan niya. Sa loob ng malawak na conference room, pakiramdam niya ay unti-unti siyang lumiliit habang nakatayo sa harap ng mesa kung nasaan si Rafael Ismael Santos. Ang mapaglarong ngiti nito ay hindi pa rin nawawala. At iyon ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Relax, Miss Marasigan. Hindi kita kakainin, sabi nito. Tila nababasa ang nasa isip niya. Pinatawag kita dahil meron akong special project at gusto ko, ikaw ang humawak nito. Natigilan si Elena. Po? Ako po? Pero bago lang po ako dito, sir. Exactly. I need a fresh perspective. Isang taong hindi pa kontaminado ng company politics.
sabi nito, at may diin ang huling dalawang salita. This project is very important. It's a new campaign for our flagship product. At gusto ko, direkta kang magre-report sa akin. Isang kampana ng babala ang tumunog sa isip ni Elena. Ito na ba yon? Ito na ba ang paraan nito para mas lalo siyang bisitin? Ang obligahin siyang makasama ito araw-araw para sa trabaho? Sir, sa tingin ko po, mas may experience si Ma'am Katrina. Ako ang CEO, Miss Marasigan. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mas may kakayahan. Putol nito sa kanya, ang boses ay naging seryoso na. Tinatanggihan mo ba ang utos ko? Wala siyang nagawa kundi umiling. Hindi po, sir. Good. Magpatawag ka ng meeting kasama ang buong marketing team bukas ng umaga. I want to hear your initial ideas. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng meeting room ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Elena, bilang bagong project lead, ang nasa unahan. Si Rafael ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nagmamasid, at si Katrina, na nakaupo sa tabi ni Elena, ay may ngiting pilit sa kanyang mga labi. Nang magsimulang magpresenta si Katrina ng kanyang mga engrandeng ideya, umiling lang si Rafael. Masyadong luma, Katrina. Paulit-ulit na lang yan. Nawala ang nangiti ni Katrina. Let's hear from Miss Marasigan, sabi ni Rafael, at lahat ng mata ay bumaling kay Elena. Nanginginig man ang mga kamay, inilatag ni Elena ang kanyang simple pero sinserong konsepto, isang campaign na nakatuon sa totoong kwento ng kanilang mga customer. Isang ideyang kabaligtaran ng magarbo at mamahaling konsepto ni Katrina. Nang matapos siya, tumango-tango si Rafael. I like that. It's authentic. It has heart. Pursue that idea, Miss Marasigan. Sa isang iglap, naramdaman ni Elena ang dalawang magkasalungat na emosyon. Ang tuwa dahil nagustuhan ng CEO ang ideya niya, at ang takot dahil nakita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Katrina Alcaraz. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Kinailangan ni Elena na mag-present ng mas detalyadong plano sa harap ni Rafael sa loob ng 2 araw. Nagpuyat siya. Ibinuhos ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit sa araw mismo ng presentation, habang papunta siya sa opisina ng CEO, isang aksidente ang nangyari. Oh my God! I'm so sorry! Sabi ni Katrina. Hawak ang isang baso ng kape na ngayon ay nakabuhos na sa lahat ng mga dokumentong hawak ni Elena. Ang itim na likido ay kumalat sa mga papel. Binubura ang mga salitang pinaghirapan niya. Elena, pasensya na talaga. Masyado kasi akong nagmamadali. Sabi pa ni Katrina, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Okay lang po, ma'am, sabi ni Elena. Kahit na ang gusto niyang gawin ay sumigaw sa inis. Wala na siyang oras para mag-reprint. Dala ang mga basang dokumento, pumasok siya sa opisina ni Rafael. Kitang-kita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. What is this, Miss Marasigan? Is this how you handle an important project? Na-aksidente po, sir. Natapunan po ng kape. I don't care about excuses. I want results. Buong araw, naramdaman ni Elena ang bigat ng mundo. Sa cafeteria, narinig niya ang 2 kasamahan na nagbubulungan. Grabe, ang lakas niya kay sir, no? Siyempre, ginagamit ang ganda. Easy promotion. Napayuko na lang siya. Ang hirap. Ang hirap patunayan ng sarili mo kapag ang lahat sa paligid mo ay hinuhusgahan ka na. Gabi na, at halos lahat ay nakauwi na. Siya na lang yata ang natitira sa kanilang department. Pilit na inuulit ang mga nasirang dokumento. Napagod na ang kanyang mga mata. Napagod na ang kanyang isip. Napagod na ang kanyang puso. Bigla, may aninong tumayo sa harap ng kanyang cubicle. Nag-angat siya ng tingin. Handa nang sabihin sa security guard na pauwi na siya. Ngunit hindi ito ang security guard. Si Rafael. Nakatayo lang ito doon. Hindi na suot ang kanyang coat. Nakatupi ang sleeves ng kanyang puting polo. Wala ang nangiting mapang-asar.
Wala ang aura ng isang aroganteng CEO. Alam kong si Katrina ang may gawa noon, mahinang sabi nito. Natigilan si Elena. Naglakad ito palapit at umupo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Nakita ko sa CCTV. Alam kong sinadya niya. Bakit hindi niyo po sinabi? Because I want to see what you would do. Kung susuko ka ba o lalaban? Sagot nito, nakatingin diretso sa kanyang mga mata. At hindi ka sumuko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bahagi ni Rafael na hindi niya inaasahan. Isang bahaging seryoso at tila nakakaintindi. Halika, tulungan na kita dyan, sabi nito. At kinuha ang isang upuan at inilapit sa kanyang cubicle. Nagulat si Elena. Si Rafael Ismael Santos, ang CEO ng buong korporasyon, uupo sa isang simpleng upuan para tulungan ng isang baguhan na tulad niya? Imposible. Huwag na po, sir. Kaya ko na po ito. Trabaho ko po ito. Trabaho mo? Pero proyekto ko. Sagot nito, hindi pinapansin ang kanyang pagtanggi. Kinuha nito ang isang stapler at ilang mga papel. Besides, kasalanan ko rin naman kung bakit ka ginaganyan ni Katrina. I put you on the spot. Natahimik si Elena. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa loob ng ilang oras, ang tahimik na opisina ay napuno ng tunog ng kanilang pagtatype at ng paminsan-minsang pag-staple ng mga papel. Walang nagsasalita, pero ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Mayroon itong kakaibang pakiramdam ng pagiging magkakampi. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng kanyang desk lamp, nakita niya si Rafael sa ibang anggulo. Wala ang yabang, wala ang pagiging mapaglaro. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking seryosong nakatutok sa trabaho. May kunot sa noo nito habang binabasa ang kanyang mga sinulat at paminsan-minsan ay tatango ito na tila sumasang-ayon. Maganda to, sabi nito. Tinuturo ang isang paragraph. You have a way with words. Miss Marasigan, you make people feel things. Naramdaman na naman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi, pero ngayon, hindi na ito dahil sa hiya o inis. Nang matapos nila ang lahat, halos hating gabi na. Sabay silang naglakad, papunta sa elevator. Ang tunog lang ng kanilang mga sapatos ang maririnig sa pasilyo. Salamat po, sir. Basag ni Elena sa katahimikan. Rafael na lang. Wala na tayo sa opisina. Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya ay masyadong delikado ang pagtawag sa pangalan nito. Masyadong personal. Bakit ayaw mo sa akin, Elena? Biglang tanong nito habang naghihintay sila sa elevator. Ang tanong ay direkta at hindi niya inaasahan. Napatingin siya dito. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Nag-aabang ng isang tapat na sagot. Hindi po sa ayaw ko sa inyo, sir. Rafael, pagtatama nito. Rafael, hindi lang po ako sanay sa atensyon. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok sila at si Rafael ang pumindot sa G para sa ground floor. Lahat ng tao gusto ng atensyon, sabi nito. Hindi po ako lahat ng tao. Ngumiti ito, isang maliit na ngiting may halong lungkot. Alam ko, nang makarating sila sa lobby, nagpaalam na siya. Sige po, sir. Mauna na ako. Mabilis siyang naglakad palabas. Gustong takasan ang kakaibang tensyon na namamagitan sa kanila. Ang gabi ay malamig, pero pakiramdam niya ay nag-iinit siya. Ang imahe ng seryosong mukha ni Rafael, ang tunog ng boses nito, habang sinasabi ang pangalan niya. Lahat ay tila nakatatak sa kanyang isipan. Habang nag-aabang siya ng masasakyan sa madilim na kalsada, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Nakahinga siya ng malalim. Sa litrato, si Rafael ay nasa isang maingay na bar na papaligiran ng mga tao. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa isang bote ng alak at ang isa naman ay nakayakap sa baywang ng isang magandang babae na hindi niya kilala. Ang babae ay nakangiti, nakasandal dito,
na parang sila ang pinakamasayang magkasintahan sa buong mundo. Sa ilalim ng litrato, may isa pang mensahe. Huwag kang magpaloko sa mga pakitang tao niya. Ahas manamit ng tupa. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina, ang kaunting pag-asa na baka nagkamali siya ng paghusga dito, lahat ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng pamilyar na sakit at galit. Tama nga ang kanyang ina. Tama nga ang kanyang unang instinct. Lahat sila ay pare-pareho. Kinaumagahan, pumasok si Rafael sa opisina na may kakaibang sigla. Ang ilang oras na pagtulong niya kay Elena, kagabi, ay mas nakapagbigay sa kanya ng enerhiya kaysa sa alinmang magarbong party na napuntahan na niya na mayroong isang bagay sa katahimikan at simpleng pagtutok sa trabaho kasama ito na nagparamdam sa kanya ng kapayapaan. Pero ang siglang iyon ay agad na naglaho nang makasalubong niya si Elena sa pasilyo. "Good morning, Elena." Bati niya, may kasamang ngiti. Tumingin lang ito sa kanya saglit, isang tinging malamig, at walang anumang emosyon bago ito nagpatuloy sa paglalakad. "Good morning, sir." Sagot nito, formal at malayo. Nawala ang nangiti ni Rafael. Bumalik na naman ang pader, mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Ano ang nangyari? Kagabi lang, pakiramdam niya ay nagsisimula na silang magkaintindihan. Ngayon, para na naman siyang isang estranghero. Sinubukan niyang isipin kung may nagawa ba siyang mali. Wala. Umalis siya sa opisina at dumiretso sa kanyang kondo para matulog. Hindi siya lumabas, hindi siya uminom. Bigla niyang naalala. Ang mga kaibigan niya. Tinawagan siya ng mga ito kagabi, paulit-ulit. Kinukulit siyang sumunod sa bar. Paulit-ulit din siyang tumanggi. "May tinatapos akong importante," sabi niya sa mga ito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang social media. At doon, nakita niya isang litratong pinost ng kaibigan niyang si Marco. Isang throwback picture mula pa noong nakaraang buwan. Ang caption, "Missing our wingman at Rafa Santos. The party's not the same without you, bro." Sa litrato, siya nga yung nakayakap sa isang babae. Si Cassandra, isa sa mga babaeng panandalian lang niyang nakasama. Napabuntong hininga si Rafael. Ito siguro ang nakita ni Elena. Pero sino ang magpapadala nito sa kanya? At bakit? "May problema po ba, sir?" Tanong ni Chloe. Napansin ang pagkunot ng kanyang noo. "Chloe, paki-cancel lahat ng appointments ko ngayong hapon. At sabihin mo kay Miss Marasigan na kailangan naming pumunta sa site ng bago nating supplier sa Laguna. Now." Ito lang ang paraan. Kailangan niya itong makausap ng masinsinan, malayo sa mga matang mapanghusga sa opisina. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nakakabingi. Si Elena ay nakatingin lang sa bintana. Tila binibilang ang bawat puno na kanilang nadadaanan. Si Rafael naman ay nagmamaneho, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Tungkol sa litrato, panimula niya. "Hindi niyo po kailangang magpaliwanag, sir. Wala po akong pakialam sa personal na buhay ninyo." Malamig na sagot nito, hindi pa rin lumilingon. "Pero may pakialam ako sa iniisip mo," giit niya. "That photo was taken last month at hindi ko siya girlfriend. Gaya po ng sabi ko, sir, hindi ko na po problema yon." Napahampas si Rafael sa manibela. "Damn it, Elena. Pwede bang kahit isang beses lang makinig ka muna? Huwag mo akong husgahan agad." Sa wakas lumingon ito. Ang mga mata nito ay puno ng galit. "Husgahan? Sir, nakita ko lang naman kung ano ang totoo. Hindi niyo kailangang magpanggap na seryosong tao sa harap ko. Okay lang. Alam ko na kung sino talaga kayo. Hindi mo ako kilala. At ayoko na rin pong makilala kayo." Kasabay ng malakas na sigaw ni Elena. Isang malakas na kulog ang narinig mula sa labas. At pagkatapos,
Ang kalangitan na kanina'y maaliwalas lang ay biglang nagdilim. Bumuhos ang isang malakas, hindi inaasahang ulan. Ang mga wiper ng sasakyan ay halos hindi na makasabay sa pagbuhos ng ulan. Ang daan ay naging madulas at sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, biglang namatay ang makina ng sasakyan. Napamura si Rafael habang sinusubukan niyang i-start ulit ang sasakyan, pero wala. Huminto sila sa gitna ng isang highway na walang gaanong kabahayan, sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Great! Just great! Sarkastikong sabi ni Rafael. Tumingin si Elena sa paligid. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pag-aalala. Anong gagawin natin? Tatawag ako ng tulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pero walang signal. Walang signal. Naiwan silang dalawa sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Ang tensyon ay mas lalong tumindi. Biglang tumunog ang isa pang cellphone, ang kay Elena. May tumatawag. Hello? Tita? Ano pong nangyari? Narinig ni Rafael ang biglang pagbabago sa boses ni Elena. Puno ito ng takot. Ano? Saang ospital? Sige po, papunta na ako. Nang ibaba niya ang tawag, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong nangyari? Tanong ni Rafael. Ang sarili niyang inis ay nawala. Napalitan ng pag-aalala para dito. Yung best friend ko, si Sarah, na-aksidente daw. Nasa ospital siya. Kailangan ko siyang puntahan. Doon, sa gitna ng kawalan, nakita ni Rafael ang tunay na Elena. Walang pader, walang galit. Isang babaeng natatakot at nasasaktan. Biglang tumunog ang kanyang sariling telepono, isang satellite phone na laging nasa glove compartment niya para sa mga emergency. Isang tawag mula sa ospital. Hindi ang ospital kung nasaan ang kaibigan ni Elena, kundi ang ospital kung saan nakakonfine ang matalik niyang kaibigan na si Marco, na may malubhang karamdaman. Mr. Santos, sabi ng boses sa kabilang linya. Marco's condition. It's getting worse. The doctor wants to talk to you. Sa isang iglap, ang mundo ni Rafael ay gumuho rin. Ang kanyang pagiging arroganteng CEO, ang kanyang pagiging playboy, lahat ay nawala. Ang natira ay isang lalaking takot na mawalan ng kaibigan. Nabitawan niya ang telepono. Napasandal siya sa kanyang upuan, napapikit ng mariin. Hindi niya namalayan na nakatingin pala sa kanya si Elena. Nakikita nito ang kanyang kahinaan, ang takot na pilit niyang itinatago sa lahat. Dahan-dahan, iniabot ni Elena ang isang panyo. Isang simpleng puting panyo. Kinuha niya ito. Ang kanilang mga daliri ay nagdikit sa loob ng isang segundo. Isang kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Salamat, bulong niya. Hindi ito sumagot, pero sa mga mata nito, wala na ang galit. Ang naroon ay pag-unawa. Nang tumila ang ulan, at sa wakas ay may humintong sasakyan para tulungan sila, may nagbago na sa pagitan nilang dalawa. Pareho nilang nakita ang mga bitak sa maskara ng isa't isa. Nang pabalik na sila sa syudad, bago bumaba si Elena, hinawakan ni Rafael ang braso nito para pigilan ito. Salamat, Elena. Huwag mo sanang isipin na. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang itim at magarang sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang bintana nito at iniluwa ang isang babaeng nakasuot ng sunglasses kahit na makulimlim ang panahon. Isang babaeng pamilyar ang mukha. Rafi, darling, sabi ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng pagkukunwari. I've been looking all over for you. Natigilan si Elena. Ang babaeng bumaba sa sasakyan ay parang isang modelo na lumabas mula sa isang mamahaling magazine. Mula sa sapatos hanggang sa hikaw, lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang pangalan niyang Rafi Darling ay tila isang sampal sa mukha ni Elena. Isang paalala kung saang magkaibang mundo sila nang galing ni Rafael. Nakita ni Elena ang pagkagulat at inis sa mukha ni Rafael.
Bianca, what are you doing here? Tanong nito. Ang boses ay mababa at seryoso. Ngumiti lang ang babae. Sinusundo ka, of course. Akala ko ba may dinner date tayo? Sabi nito, bago lumingon at tiningnan si Elena mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa. Sino siya? Bago mong driver? Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Bago pa siya makasagot, si Rafael na ang sumabat. She's my colleague. At wala tayong usapan, Bianca. Umuwi ka na. Tumawa si Bianca, isang tawang pilit. Don't be like that, Rafi. Nagtatampo ka lang. Mag-usap tayo. Bumaling si Rafael kay Elena. Pumasok ka na sa loob. Utos nito. Pero ang mga mata nito ay nagsasabing, patawad. Hindi na nag-atubili si Elena. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Dala-dala ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bigat ng pagiging wala lang. Ang sumunod na araw ay isang impyerno. Kumalat sa buong opisina ang balita na ang ex-girlfriend ni Sir Rafael ay bumalik na. At syempre, ang pangalan ni Elena ay laging kasama sa usapan. Siya ang bagong laruan. Siya ang dahilan kung bakit nag-aaway ang dalawa. Siya ang kontrabida. Sinubukan niyang magbingi-bingihan. Sinubukan niyang magbulag-bulagan. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho, umaasang sa ganoong paraan, ay makakalimutan niya ang lahat. Pero paano mo kakalimutan ang isang bagay na bigla na lang susulpot sa harap mo? Isang malakas na sigawan mula sa lobby ang nagpatigil sa lahat ng nagtatrabaho. Nagkatinginan ang mga tao sa marketing department. Nagsimula na ang bulungan. Nandyan na naman siya. Kawawa naman si Sir Rafael. Tumayo si Elena at tulad ng ibang mga tsismoso, sumilip siya para tingnan kung ano ang nangyayari. At doon, sa gitna ng lobby, nakatayo si Bianca, umiiyak at sumisigaw. Si Rafael naman ay pilit siyang pinapakalma. Sinungaling ka! Sigaw ni Bianca. Dinuduro si Rafael. You promised me! Sabi mo aayusin natin to. Sabi mo ako pa rin ang mahal mo. Bianca, stop making a scene. Mag-usap tayo sa opisina ko. Pakiusap ni Rafael. Halatang napipikon na. Ayoko. Gusto ko marinig ng lahat ng tao dito kung paano mo ako niloko. Lumapit si Katrina sa tabi ni Elena. Umiling-iling na parang naawa. Hay nako. Bulong nito. Sinabi ko na sa'yo. Lahat sila pare-pareho. Kapag nagsawa na, itatapon ka na lang na parang basura. Ang mga salita ni Katrina ay parang mga karayom na tumusok sa puso ni Elena. Dahil totoo, ganoong-ganoon ang nangyari sa kanyang ina. Pilit na hinihila ni Rafael si Bianca palayo sa mga tao, pero nagpupumiglas ito. At sa gitna ng pagpupumiglas nito, ang mga mata nito ay napadako sa gawin nila. Sa gawin ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Bianca na puno pa ng luha. Bigla itong tumuro sa direksyon ni Elena. Ikaw! Sigaw nito, ang boses ay nangingibabaw sa buong lobby. Ang lahat ng tao ay napalingon kay Elena. Dahil ba sa babaeng yan kaya mo ako tinataboy? Dahil ba sa mukhang perang yan? Pakiramdam ni Elena ay huminto ang mundo. Ang lahat ng mga mata, ang lahat ng mga bulungan ay nakatutok na ngayon sa kanya. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Pero walang boses na lumabas. Ang nakita lang niya ay ang mga mapanghusgang tingin, ang mga ngising mapanukso, ang awa sa mukha ng iilan, at ang pagkagulat sa mukha ni Rafael. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at tumakbo. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging gusto niya ay makalayo. Makalayo sa kahihiyan, makalayo sa sakit. Narinig niya ang boses ni Rafael na tinatawag ang pangalan niya, pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo, palabas ng department, pababa ng hagdan, patungo sa parking lot. Doon, sa gitna ng mga nakaparadang sasakyan, doon lang siya huminto para habulin ang kanyang hininga. Sumandal siya sa isang kotse, nanginginig ang buong katawan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan
ay bumuhos na ng tuluyan. Elena, ang boses ni Rafael, mas malapit na ngayon. Naabutan siya nito. Hinawakan nito ang kanyang braso. Elena, please, let me explain. Hindi totoo ang mga sinabi niya. Humarap si Elena. Sa gitna ng kanyang mga luha, ang nakikita lang niya ay ang mukha ng lahat ng lalaking nanloko sa mundo. Ang mukha ng kanyang ama. At ngayon, ang mukha ni Rafael. Puno ng galit, puno ng sakit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rafael Ismael Santos. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Huwag mo na akong lalapitan pa, sabi ni Elena. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding galit at pighati. Hinding-hindi na. Tumalikod siya at sa pagkakataong ito, hindi na siya sinundan ni Rafael. Naramdaman ni Rafael ang hapdi sa kanyang pisngi, pero mas masakit ang hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Pinanood niyang maglakad palayo si Elena. Bawat hakbang nito ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo sa parking lot. Hindi pinapansin ang ilang empleyadong palihim na sumusulyap sa kanya. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga mata ni Elena. Mga matang puno ng galit, pagkasuklam, at higit sa lahat, pagkabigo. Isang pagkabigo na alam niyang siya ang may kasalanan. Bumalik siya sa kanyang opisina na parang isang zombie. Sir, si Miss Bianca po, salubong ni Chloe. Palabasin niyo siya ng building at pag hindi siya sumunod, tumawag kayo ng security. I don't want to see her face ever again. Malamig niyang utos. Pero sir, just do it. Sigaw niya, isang sigaw na nagpatigil sa lahat ng nasa labas ng kanyang opisina. Pumasok siya at ikinandado ang pinto. Itinapon niya ang kanyang coat sa isang tabi. Hinubad niya ang kanyang necktie na parang sinasakal siya nito. Lumapit siya sa kanyang personal bar at nagsali ng whiskey sa isang baso. Ininuman niya ito ng isang lagok. Ang init ng alak ay gumapang sa kanyang lalamunan, pero hindi nito kayang pawiin ang lamig na nararamdaman niya sa loob. Ang sampal. Ang mga salita. Huwag mo na akong lalapitan pa. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na sofa, nakatingin sa kawalan. Bakit? Bakit ganito kasakit? Marami ng babaeng dumaan sa buhay niya. Marami nang umalis. Pero bakit kay Elena? Iba. Dahil si Elena ang nag-iisang babaeng nakakita sa kanya. Hindi sa CEO, hindi sa playboy, kundi sa totoong siya. Kahit sa isang saglit lang, sa loob ng kotseng nasiraan sila sa gitna ng ulan. At ang saglit na yon ay winasak niya. Muli siyang nagsali ng alak. At isa pa. At isa pa. Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang alaala. Nasa isang mamahaling restaurant sila ni Claire, ang kanyang dating fiancé. Kakatapos lang niyang mag-propose. Ang brilyanteng singsing ay kumikinang sa daliri nito. Magbabago na ako, Claire, I promise. This is it. No more parties, no more stupid games, seryoso niyang sabi. Ngumiti si Claire. I hope so, Rafa, because I can't marry a boy. I need to marry a man. Isang linggo pagkatapos noon, nakita siya ni Claire sa isang bar. Lasing, may kalandi ang ibang babae. Isang gabi lang yun ng kahinaan, isang huling paalam sa kanyang pagiging binata. Pero para kay Claire, iyon na ang huling patak. You will never grow up, Rafael. Sabi nito habang isinasauli ang singsing. You're too scared to be serious. You hide behind your money and your jokes. Hindi mo kayang magmahal ng totoo. Ang mga salitang yon ay bumalik sa kanya ngayon na parang isang multo. Tama si Claire. At ngayon, si Elena naman ang nawala sa kanya dahil sa parehong dahilan. Dahil sa imaheng binuo niya para sa sarili. Ang imaheng isang walang pakialam na playboy. Isang imaheng ginawa niya para makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang. Mga magulang na mas abala sa kanilang negosyo at social life kaysa sa sarili nilang anak. Ginawa ko lang yun para mapansin nila ako. Bulong niya sa sarili.
habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Luha na dulot ng alak at ng matagal nang kinikimkim na sakit. Kinuha niya ang bote ng alak at ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung anong oras na. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makita si Elena. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kahit hindi na ito maniwala. Kahit ito na ang huling pagkakataon. Nagmaneho siya ng mabilis. Ang isip ay nalilito dahil sa alak. Nakarating siya sa simpleng neighborhood ni Elena, isang lugar na ibang-iba sa kinagisnan niyang Forbes Park. Nagtanong-tanong siya hanggang sa mahanap niya ang maliit nitong apartment. Nanginginig ang mga kamay. Kumatok siya sa pinto. Ilang sandali. Bumukas ang pinto. Si Elena, nakapantulog na. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, halatang galing din sa pag-iyak. Ang pagkagulat ay malinaw na nakapinta sa kanyang mukha nang makita siya nito. "Anong ginagawa mo dito?" Mahinang tanong nito. Amoy alak siya. Magulo ang kanyang buhok. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot-lukot na. Isa siyang kalunos-lunos na tanawin. "Elena, please, pakinggan mo ako." Pagmamakaawa niya. "Umuwi ka na, sir. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang totoo." Humakbang siya palapit. Si Bianca, si Claire, lahat sila. Parte lang ng isang malaking pagkukunwari, isang laro, isang paraan para magpapansin. Tumingin ito sa kanya, walang emosyon. "Ginawa ko lang yun para mapansin nila ako, ng mga magulang ko." Pagpapatuloy niya, ang boses ay basag na. "Pero sa'yo, totoo lahat, Elena. Mula sa unang araw na nakita kita, ikaw ang totoo." Hinawakan niya ang kamay nito. "Malamig. Paniwalaan mo ako, please." Sa isang iglap, akala niya ay may nakita siyang awa sa mga mata nito. Akala niya ay bibigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Pero dahan-dahan nitong binawi ang kamay nito. At sa kanyang harapan, dahan-dahan din nitong isinara ang pinto. Isang malakas na kalabog ang huling narinig niya. "Umuwi ka na, Mr. Santos." Narinig niyang sabi nito mula sa likod ng nakasarang pinto. Ang boses nito ay hindi na galit. Pagod na lang. Pagod na sa lahat ng gulo. Napaluhod si Rafael sa labas ng pinto, isinandal ang kanyang noo sa malamig na kahoy. All is lost. Nawala na ang lahat. At sa pagkakataong ito, alam niyang sarili niya lang ang dapat sisihin. Lumipas ang 2 araw na parang isang panaginip para kay Elena. Isang masamang panaginip. Nag-file siya ng sick leave. Sinabing masama ang kanyang pakiramdam na hindi naman talaga kasinungalingan. Masama ang pakiramdam ng kanyang puso, ng kanyang isip, ng kanyang buong kaluluwa. Hindi siya lumabas ng kanyang apartment. Ang tanging ginawa niya ay umupo sa tabi ng bintana, panoorin ang pagpatak ng ulan at pakinggan ang paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng mga huling sinabi ni Rafael. "Sa'yo, totoo lahat, Elena." Isang bahagi niya ang gustong maniwala. Ang bahaging nakakita sa takot sa mga mata nito noong nasa kotse sila. Ang bahaging nakaramdam ng sinseridad sa boses nito noong tinutulungan siya nito sa opisina. Pero may mas malakas na bahagi. Ang bahaging nasaktan. Ang bahaging natatakot. Ang bahaging laging bumubulong sa kanya. Lahat sila pare-pareho. Sasaktan ka lang din nila. Tulad ng ginawa ng papa mo kay mama. At ang bahaging iyon, ang laging nananalo. Sa 3 araw ng kanyang pag-iisa, habang nagkakape siya sa kanyang maliit na kusina, isang tunog mula sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang tunog na hindi karaniwan sa kanilang simpleng lugar. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Sumilip siya sa bintana. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz ang nakaparada sa tapat ng kanyang apartment. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang bibisita sa kanya na may ganito kagarang sasakyan? Imposibleng si Rafael. Pagkatapos ng gabing iyon, sigurado siyang hindi na ito magpapakita pa. Bumukas ang pinto sa passenger side
at isang lalaking naka-uniformeng driver ang bumaba. Magalang nitong pinagbuksan ng pinto sa likod at mula doon, bumaba ang isang babaeng tila isang reyna. Nakasuot ito ng isang eleganteng pantsuit, may perlas na kwintas at may dalang isang Hermes bag na marahil ay katumbas na ng isang taong sahod niya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha, kahit na may edad na, ay nagtataglay ng isang aura ng kapangyarihan at yaman. Naramdaman ni Elena ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Kilala niya ang mukha ng babae. Nakita na niya ito sa mga business magazine at sa mga litrato sa loob ng opisina. Si Doña Isabela Ismael Santos, ang ina ni Rafael, ang reyna ng Santos Corporation. Ano ang ginagawa nito dito? Sa harap ng kanyang mumurahing apartment? Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, narinig na niya ang mahihinang katok sa kanyang pinto. Nag-alinlangan si Elena. Gusto niyang magtago. Gusto niyang magpanggap na walang tao. Pero alam niyang hindi niya matatakasan ito. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Doña Isabela. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang maliit na tahanan. "Miss Marasigan," sabi nito. Ang boses ay kalmado, pero may bigat. "May I come in?" Hindi yun isang tanong. Yun ay isang utos. Walang nagawa si Elena, kundi tumabi para bigyan ito ng daan. Pumasok si Doña Isabela, inilibot ang tingin sa simpleng sala ni Elena. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo. Tila ayaw dumikit sa anumang bagay sa loob ng bahay. "I'll get straight to the point," panimula nito. "Stay away from Maisa." Ang mga salita ay direkta, malamig, at walang paligoy-ligoy. Eksakto sa inaasahan ni Elena. Ito na yon, ang eksena sa mga teleserye kung saan susuhulan o pagbabantaan ng mayamang ina ang pobreng bida. Inihanda ni Elena ang kanyang sarili. "Hindi ko po nilalapitan ang anak ninyo." Mahinang sagot niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Ngumiti si Doña Isabela, isang nangiting mapakla. "Oh, I know. In fact, I know everything. Alam kong ipinagtabuyan mo siya. Alam kong sinampal mo siya. At alam kong mula noon, hindi na siya umuwi sa kanyang kondo. He's been drinking himself to sleep in his office for the past 2 nights. Natigilan si Elena. Hindi niya inaasahan iyon. "Pinabantayan kita, Miss Marasigan." Pagpapatuloy ng matanda. Mula pa noong unang araw, noong mangyari ang insidente sa elevator, I had you investigated. I wanted to know what kind of woman suddenly caught my son's attention. Akala ko, katulad ka lang ng iba. Isang babaeng naghahabol sa pera at pangalan ng pamilya namin. Bumigat ang paghinga ni Elena. Ang bawat salita ay isang insulto. Pero nagkamali ako. Ang huling mga salitang iyon ang nagpatigil kay Elena. Nag-angat siya ng tingin. Ang matalim na mga mata ni Doña Isabela ay bahagyang lumambot. "Nakita ko ang record mo, ang sipag mo, ang determinasyon mo. Nakita ko kung paano mo hinarap ang mga paninira ni Katrina. At nakita ko kung paano mo tinanggihan ang anak ko." Sabi nito, "You are not after his money. You are different." Humakbang palapit si Doña Isabela. "Alam mo ba, Miss Marasigan, kung bakit naging ganyan si Rafael? Kung bakit niya kailangang magpanggap na isang irresponsableng playboy?" Umiling si Elena. "Dahil sa akin," mahinang sabi ng matanda, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang bahid ng pagsisisi sa mukha nito. "Dahil sa aming mag-asawa. We were too busy building our empire. We sent him to the best boarding schools abroad, thinking we were giving him the best future. Pero ang totoo, ipinagkait namin sa kanya ang kailangan niya, ang atensyon at pagmamahal ng isang magulang." Ang pag-amin ay bumasag sa imahe ng perpektong matriarch na nasa isip ni Elena. Sa harap niya ngayon ay isang ina na nagsisisi.
He built that wall around him. That stupid, irresponsible persona. It was his cry for help, a desperate attempt to get our attention. Pero kahit kami, hindi namin kayang sirain ang pader na yon, sabi ni Doña Isabela. Ang boses ay nanginginig na. Pero ikaw, Elena, nasilip mo kung ano ang nasa likod ng pader na yon. Sa loob ng maikling panahon, nagawa mo ang hindi namin nagawa. Sa loob ng maraming taon, nakita mo ang totoong siya. Hindi makapagsalita si Elena. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang pagdududa, ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Pagkaawa para sa lalaking inakala niyang mayroon na ng lahat. Kaya ako nandito, sabi ni Doña Isabela. At ngayon, ang mga mata nito ay nagmamakaawa na. Hindi para palayuin ka, kundi para pakiusapan ka. Kinuha nito ang kamay ni Elena, ang kamay ng isang reyna, nakahawak ngayon sa kamay ng isang simpleng empleyada. Please, Elena, huwag mong sukuan ang anak ko. He is broken, and I think only you can help him put the pieces back together. Mula sa kanyang mamahaling bag, may kinuha si Doña Isabela, isang cellphone. Inilagay niya ito sa palad ni Elena. Si Katrina ang may pakana ng lahat, mula sa pagpapadala ng lumang litrato hanggang sa pagpapapunta kay Bianca sa opisina para gumawa ng eksena. Nasa loob niya ng ebidensya, isang recording ng pag-uusap nila. Paliwanag nito. Nasa sayo na kung paano mo gagamitin. Kung paniniwalaan mo pa rin ang mga kasinungalingan o kung bibigyan mo ng isang pagkakataon ang katotohanan. Pagkaalis ni Doña Isabela, naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Hawak-hawak ang cellphone na tila isang mainit na bakal. Ang kanyang isipan ay isang magulong bagyo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang paghuhusga kay Rafael ay biglang binaligtad. Umupo siya sa sofa, binuksan ang cellphone. Nandoon nga, isang audio file. Nanginginig ang mga daliri. Pinindot niya ang play. Una, narinig niya ang boses ni Katrina, matamis, ngunit puno ng kamandag. Just do what I told you, Bianca. Make a scene. Cry a lot. Mention the new girl. Siguraduhin mong mapapahiya siya. Sumunod ang pamilyar na tinig ni Bianca. What's in it for me? Ayaw na sa akin ni Rafi. I'll give you double of what he was giving you. At sino ba ang may kasalanan kung bakit ayaw na niya sa'yo? Hindi ka ba napapagod na maging second rate lang palagi? This is your chance for revenge. Sagot ni Katrina. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Elena. Si Katrina. Ang lahat ng ito ay plinano ni Katrina. At siya, tulad ng isang tanga, ay naniwala sa lahat. Nahulog siya sa patibong nito at sa proseso, nasaktan niya ang isang taong nasasaktan din pala. Isinara niya ang audio file at napahawak sa kanyang noo. Ang imahe ni Rafael na nakaluhod sa labas ng kanyang pinto, lasing at nagmamakaawa, ay bumalik sa kanyang alaala. Hindi iyon ang kilos ng isang aroganteng playboy. Iyon ay kilos ng isang taong desperado. Kinabukasan, pumasok si Elena sa opisina na may bagong determinasyon. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang matatag na kapasyahan. Nang dumaan siya sa hallway, naramdaman niya pa rin ang mga tingin at bulungan, pero hindi na niya ito ininda. Naglakad siya ng diretsyo. Taas noo. Ang mga salita nila ay wala ng kapangyarihan sa kanya dahil alam na niya ang katotohanan. Hindi siya dumiretso sa kanyang cubicle. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa pinakamataas na palapag. Ang executive floor. Good morning, Miss Marasigan. Wala po kayong appointment kay Sir Rafael. Magalang ngunit matatag na sabi ni Chloe. Pakisabi na lang na nandito ako. It's urgent. Sagot ni Elena. Ang boses ay kalmado, pero hindi nagpapatinag. Ilang sandali, bumukas ang pinto ng opisina ng CEO.
Iniluwan nito si Rafael. Ang itsura nito ay mas malala pa kaysa sa huli niyang nakita. Namumugto ang mga mata, may mga nagsisimulang tumubong balbas, at ang damit ay gusot na tila doon na nga ito natulog. Mukha itong pagod at wasak. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay nagpakita ng pagkagulat na agad sinundan ng sakit. Tila inihahanda na nito ang sarili para sa isa na namang pagtataboy. "Let's talk," sabi ni Elena. "Seryoso, not here. Somewhere private." Nagulat si Rafael sa kanyang tono, pero tumango ito. Sa rooftop. Ang rooftop ng Santos Corp. Building ay isang lugar na para lang sa mga executive. Tahimik, mahangin, at tanaw ang buong lungsod. Tumayo sila sa may gilid, ilang talampakan ang layo sa isa't isa, pinapakiramdaman ng bigat ng mga hindi masabing salita. Si Elena ang unang bumasag sa katahimikan. "Nakinig ako," sabi niya. Napakunot ang noo ni Rafael. Saan?" "Sa'yo, sa nanay mo, at sa recording." Nanlaki ang mga mata ni Rafael. "Pumunta siya sa'yo?" Tumango si Elena. "Sinabi niya sa akin ang lahat. Tungkol sa'yo, tungkol sa pamilya mo, at tungkol kay Katrina." Ipinakita niya ang cellphone. "Narinig ko ang lahat, Rafael." Ang paggamit niya sa unang pangalan nito ay tila isang senyales, isang pagbabago. Napayuko si Rafael. "Elena, I'm sorry." "Huwag kang mag-sorry," putol niya. "Ako dapat ang mag-sorry. Hinusgahan kita nang hindi ko alam ang buong kwento. Naging duwag ako." Inamin niya sa wakas, hindi lang dito, kundi sa sarili niya. "Natakot ako. Dahil ang nakita ko sa'yo ay ang anino ng nakaraan ko, ang anino ng tatay ko. Pero nagkamali ako." Dahan-dahan siyang lumapit. "Hindi ka katulad niya, dahil bumalik ka, dahil sinubukan mong magpaliwanag, kahit na ipinagtatabuyan na kita." Tumingala si Rafael, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Pero nasaktan kita." "Nasaktan din kita," sagot niya. "Pareho tayong nasaktan. Pareho tayong may mga sugat na kailangang maghilom. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, wala nang pader sa pagitan nila. Wala nang laro. Wala nang pagkukunwari. Tanging 2 taong nagpapakita ng kanilang totoong kahinaan. "Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, Elena." Pakiusap ni Rafael. Ang boses ay halos isang bulong. "Hayaan mong patunayan ko sa'yo na hindi ako ang lalaking iniisip mo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang totoong ako." Tinitigan ni Elena ang mga mata nito. Mga matang pagod, malungkot, pero puno ng sinseridad. "Paano si Katrina?" tanong niya. Isang matigas na determinasyon ang lumitaw sa mukha ni Rafael. "Ako na ang bahala sa kanya. Pero gagawin natin yon ng tama. We will expose her, not for revenge, but for justice." Tumango si Elena. Ito na ang simula. Isang bagong simula na may bago siyang kakampi. "Okay," sabi niya. "Okay?" Pag-uulit ni Rafael na tila hindi makapaniwala. "Okay," muling sabi ni Elena. At sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Saan tayo magsisimula, partner?" Nang marinig ni Rafael ang salitang partner, isang nangiti rin ang unti-unting gumuhit sa kanyang pagod na mukha. Isang totoong ngiti. Isang ngingiting puno ng pag-asa. "I have a plan," sabi nito. Sa gitna ng malakas na hangin sa rooftop, isang bagong alyansa ang nabuo. Hindi lang para pabagsakin ang isang kaaway, kundi para buuin muli ang 2 nasirang tiwala. Ang board meeting ay isinagawa sa pinakamalaking conference room ng Santos Corporation. Naroon ang lahat ng department heads, ang mga miyembro ng board, at sa isang upuan malapit sa unahan, tahimik na nakaupo si Doña Isabela Santos. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang bigat sa buong pagpupulong. Si Katrina Alcaraz ang nasa unahan, kumpiyansang-kumpiyansa habang ipinipresenta ang mga numero at projection
para sa bagong kampanya, ang kampanyang orihinal na ideya ni Elena. Magaling siyang magsalita. Bawat salita ay kalkulado para mapabilib ang mga nakikinig. Para sa kanya, ito na ang sandali ng kanyang tagumpay. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, si Rafael ay tahimik lang na nakikinig. Sa tabi niya, si Elena ay nakaupo rin. Kalmado ang itsura, pero mabilis ang kabog ng dibdib. Ito na ang araw ng pagtutuos. Nang matapos si Katrina sa kanyang presentasyon, ngumiti ito ng malapad. And that, ladies and gentlemen, is how we will elevate Santos Corporation to a whole new level. Palakpakan ang maririnig sa buong kwarto. Tumayo si Rafael. Ang lahat ay natahimik, nag-aabang sa sasabihin ng CEO. Impressive presentation, Miss Alcaraz. Panimula niya. Ang boses ay kalmado. You presented the data well, but you forgot one crucial element. Napakunot ang noo ni Katrina. And what would that be, sir? Integrity. Ang salita ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Katrina. Mula sa pagiging kumpiyansa ay naging maingat. Naglakad si Rafael palapit sa unahan, sa tabi ni Katrina. Bago tayo magpatuloy, Miss Alcaraz, mayroon lang akong gustong iparinig sa inyong lahat. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa sound system ng conference room. Tumingin siya kay Elena at tumango ito sa kanya. Isang senyales ng suporta. Pinindot ni Rafael ang play. Ang boses ni Katrina, matamis ngunit puno ng kamandag, ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Just do what I told you, Bianca. Make a scene. Cry a lot. Mention the new girl. Siguraduhin mong mapapahiya siya. Ang lahat ng tao sa loob ng kwarto ay natigilan. Ang mga tingin ay napunta kay Katrina, na ngayon ay namumutla na parang isang papel. Sinubukan niyang magsalita, pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nagpatuloy ang recording, ipinaririnig sa lahat ang buong plano, ang panunuhol, ang pagsisinungaling, ang layuning sirain ang reputasyon, hindi lang ni Elena, kundi pati na rin ni Rafael. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay nakakabingi. Humarap si Rafael sa board. For the past few weeks, our company has been plagued by malicious gossip and internal sabotage, orchestrated by none other than our own marketing head. Lumingon siya kay Katrina. Ang mukha nito ay hindi na maipinta sa halong takot at galit. Do you have anything to say for yourself, Miss Alcaraz? That's fabricated. Peke yan. Sinisiraan niyo lang ako. Sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig. Peke? Tanong ni Doña Isabela. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Ang boses nito ay mahinahon, pero may bigat na parang yelo. I have the original copy of that recording, Katrina. At mayroon din akong testimonya mula kay Bianca na handang magsabi ng lahat sa pulis kapalit ng immunity. Doon, tuluyang gumuho ang mundo ni Katrina Alcaraz. Wala na siyang lusot. This company was built on trust and integrity. Deklara ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ngayon lang narinig ng karamihan mula sa kanya. Values that you have clearly forgotten. Effective immediately. You are terminated from this company. Security will escort you out of the building. Walang nagawa si Katrina, kundi mapayuko sa hiya habang papalapit ang dalawang security guard. Habang dinadaanan siya, huminto ito sa tapat ni Elena at tiningnan ito ng masama. Hindi pa tayo tapos? Bulong nito. Tapos na, Katrina. Mahinahong sagot ni Elena. Tapos na ang lahat. Nang mailabas na si Katrina, muling humarap si Rafael sa lahat. Pero hindi sa board o sa mga department heads. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elena. Sa harap ninyong lahat, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at tapat. Humihingi ako ng tawad kay Miss Elena Marasigan dahil sa aking personal na kapabayaan, nadamay siya sa isang gulo na hindi niya dapat pinagdaanan.
She has endured unfair judgment and malicious rumors with nothing but professionalism and grace. She is an asset to this company, and from now on, she will have my full support and protection. Ang buong kwarto ay napuno ng pagkamangha. Hindi lang nila nakita ang pagbagsak ng isang traidor, kundi nasaksihan din nila ang pagbabago ng kanilang CEO. Ang dating playboy ay naging isang tunay na leader. Si Doña Isabela mula sa kanyang upuan ay ngumiti. Isang ngiting puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. Pagkatapos ng meeting, habang nagkakagulo pa ang mga tao, lumapit si Rafael kay Elena. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay nito sa harap ng lahat ng natitirang mga mata. At pagkatapos, dinala niya ito palabas ng conference room, palayo sa gulo, palayo sa mga bulungan. Nang nasa tahimik na hallway na sila, huminto sila. Tapos na ang gulo, sabi ni Rafael, nakatingin sa mga mata ni Elena. Simulan na natin ang sa atin. Ang iskandalo ni Katrina Alcaraz ay naging usap-usapan sa buong Santos Corporation sa loob ng isang linggo bago ito unti-unting humupa at naging isa na lang alaala. Pero ang pagbabago kay Rafael Ismael Santos ay hindi isang panandaliang chismis. Ito ay isang bagay na nakikita at nararamdaman ng lahat araw-araw. Ang dating CEO na bihira lang makita at laging laman ng mga party column ay biglang naging hands-on. Palagi siyang nasa opisina, seryoso sa mga meeting, at ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, palagi siyang may oras para kay Elena. Nagsimula ang kanilang kwento hindi sa mga magarbong petsa o mamahaling regalo, kundi sa mga simpleng sandali. Sa mga tanghalian sa cafeteria, kung saan hindi na sila pinagtitinginan ng mga tao dahil naging normal na tanawin na ito. Sa mga gabing sabay silang uuwi, naglalakad sa parking lot habang pinag-uusapan ang mga nangyari sa kanilang araw. Isang gabi, habang naglalakad sila, tumunog ang cellphone ni Rafael. Isang kaibigan nito ang tumatawag. "Bro, tara! May bagong bukas na club sa BGC." Rinig ni Elena mula sa telepono. Tumingin si Rafael sa kanya. Ngumiti ito. "Pass muna ako, mga pare. May mas importante akong kailangang ihatid," sabi nito sa kausap, habang ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Elena. Ang simpleng hesto na yon ay mas nagpakilig kay Elena kaysa sa anumang buke ng rosas. Ito ay isang patunay na ang pagbabago nito ay totoo. Isang Sabado, inimbitahan sila ni Doña Isabela para sa isang hapunan, hindi sa malaking mansyon ng mga Santos, kundi sa mas maliit at mas pribadong rest house ng pamilya sa Tagaytay. Pagdating nila doon, nakita ni Elena hindi lang si Doña Isabela, kundi pati na rin ang asawa nito, si Don Alejandro Santos, isang lalaking seryoso at mukhang istrikto. Kinabahan si Elena. Pero sa halip na isang interogasyon, isang mainit na pagtanggap ang sumalubong sa kanya. Nakita niya kung paano kausapin ni Rafael ang kanyang mga magulang. Mayroon pa ring bahid ng pagkailang, pero mayroon ng respeto at pagtatangkang kumonekta. At nakita niya kung paano sinisikap ng mag-asawang Santos na makabawi sa kanilang anak. Tinatanong ito tungkol sa trabaho, sa buhay nito. Mga bagay na dati ay hindi nila ginagawa. "I'm glad you're here, Elena," sabi sa kanya ni Don Alejandro habang nagkakape sila pagkatapos ng hapunan. "You bring out the best in my son." Ang mga sandaling iyon ay unti-unting nagpapagaling sa puso ni Elena. Ngunit alam niyang ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. Isang gabi, habang magkasama sila sa apartment ni Elena, at nanonood ng pelikula, may tumawag sa telepono ni Rafael. Isang babae. "Hello, Chloe? Napatawag ka?" Sabi ni Rafael sa telepono. Tinutukoy ang kanyang sekretarya. "Okay. Sige, paki-email na lang sa akin ang details. Thanks." Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Rafael ang biglang pananahimik ni Elena. Hindi na ito nakatingin sa TV.
Nakatitig lang ito sa kawalan. "Hey, okay ka lang?" Malambing na tanong ni Rafael. Hindi sumagot si Elena. "Si Chloe yun, yung sekretary ko. Tungkol sa isang meeting bukas." Paliwanag ni Rafael. Kahit hindi naman siya tinatanong, tumango lang si Elena. Alam ko. Pero alam ni Rafael na may iba. May nag-trigger sa lumang sugat nito. Hinawakan niya ang kamay nito. "Elena, tingnan mo ako." Humarap ito sa kanya at nakita niya sa mga mata nito ang anino ng takot. Ang takot na maiwan. Ang takot na ang lahat ng ito ay isang magandang panaginip lang na malapit ng magwakas. "Naiintindihan ko," mahinang sabi ni Rafael, hinigpitan ng hawak sa kamay nito. "Naiintindihan kong natatakot ka pa rin at karapatan mong matakot." Hindi niya sinabing, "Huwag kang mag-alala." Hindi niya sinabing, "Magtiwala ka sa akin." Dahil alam niyang ang tiwala ay hindi hinihingi. Ipinapakita ito. "Hindi ko kayang burahin ang ginawa ng tatay mo." Pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi ko kayang pilitin kang kalimutan ang sakit na dinulot niya. Pero ang kaya kong gawin ay ang manatili dito. Ang ipakita sa iyo araw-araw na hindi ako katulad niya, na hindi kita iiwan." Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Paano kung bumalik yung dating ikaw? Yung Rafael na mahilig sa party, yung napapaligiran ng maraming babae? Wala na yon, sagot ni Rafael, umiling. Hindi dahil pinipigilan ko ang sarili ko, kundi dahil ayoko na. Bakit pa ako hahanap ng maingay na kasiyahan sa labas kung ang kapayapaan na hinahanap ko ay nandito na? Inilagay nito ang isa niyang kamay sa dibdib nito. "Dito, sa tabi mo." Ang mga salitang iyon na sinabi ng walang pag-aalinlangan ang tuluyang bumasag sa natitirang pader sa puso ni Elena. Doon, sa sala ng kanyang maliit na apartment, niyakap niya si Rafael ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Sige, susubukan kong magtiwala ng buo." Kinabukasan Linggo, niyaya siya ni Rafael na mamasyal, pero hindi sa isang mall o sa isang mamahaling lugar. Dinala siya nito sa isang sementeryo. Naglakad sila sa pagitan ng mga puntod hanggang sa huminto sila sa harap ng isang simpleng lapida. Marcela Marasigan, isang mapagmahal na ina. Nakatayo doon ang pangalan ng kanyang ina. "Paano mo nalaman?" tanong ni Elena. Ang boses ay nagulat. "Nagtanong ako?" Simpleng sagot ni Rafael. Tumayo sila roon ng tahimik. Naglagay si Rafael ng isang bungkos ng puting bulaklak sa puntod. Pagkatapos, humarap ito sa lapida na para bang kinakausap ang kanyang ina. Tita Marcela," panimula nito. Medyo nahihiya pa. "Pinapangako ko po sa inyo, aalagaan ko po ang anak ninyo. Hindi po siya iiyak ng dahil sa akin. Mamahalin ko po siya ng tama." Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Elena. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, naramdaman ni Elena na ang isang mabigat na kadena mula sa kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking kasama niya ay hindi lang basta tinanggap ang kanyang kasalukuyan, naintindihan at iginalang din nito ang kanyang nakaraan. Nang paalis na sila sa sementeryo, habang papalubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel, biglang huminto si Rafael. "May isa pa akong gustong puntahan," sabi nito. May misteryosong ngiti. "Saan na naman?" Natatawang tanong ni Elena. Hindi ito sumagot. Sa halip, kumuha ito ng isang panyo mula sa kanyang bulsa. "Pero kailangan kong takpan ang mga mata mo. Surprise ito." Pumayag si Elena, puno ng pagtataka at pananabik. Sa dilim, naramdaman niyang inaalalayan siya ni Rafael. Papasok sa kotse at pagkatapos ng ilang minutong biyahe, inalalayan siyang muli palabas. "Handa ka na ba?"
Bulong nito sa kanyang tainga. Tumango siya. Ang puso niya ay kumakabog sa excitement. Ano na naman kaya ang sorpresang inihanda nito? Dahan-dahang inalis ni Rafael ang panyong nakatakip sa mga mata ni Elena. Una, ang namasdan niya ay ang malambing na ilaw mula sa paglubog ng araw na tumatagos sa isang malaking bintanang salamin. Pagkatapos, nang luminaw na ang kanyang paningin, doon niya napagtanto kung nasaan sila. Nakatayo sila sa loob ng isang apartment. Hindi ito kasing laki ng kondo ni Rafael sa Makati, pero mas maluwag kaysa sa tinitirhan niya. Wala pa itong gaanong gamit. Isang sofa, isang maliit na mesa sa gitna, at ilang mga kahon sa gilid. Pero malinis ito. At higit sa lahat, meron itong pakiramdam ng isang tahanan. Mula sa bintana, tanaw ang mga ilaw ng Quezon City, ang pamilyar na tanawin na kinalakihan ni Elena. Nasaan tayo? Naguguluhang tanong niya. Lumingon si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa pananabik. I sold my condo in Makati. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano ho, bakit? Masyadong malaki, masyadong malamig, at puno ng mga alaala ng buhay na ayoko nang balikan. Paliwanag nito. I also sold my sports car. Rafael, hindi makapaniwalang sabi ni Elena. Alam niya kung gaano kahalaga ang kotseng iyon dito. Isang simbolo ng pagiging binata nito. Hindi ko na kailangan yon, sabi nito. Hinawakan ng dalawa niyang kamay. Because I bought this. Para sa atin. Natigilan si Elena. Para sa atin? Tumango si Rafael. Kinuha nito ang isang kamay ni Elena at inilagay sa dibdib nito. Noong una, ang gusto ko lang ay ang atensyon mo. Tapos, ang gusto ko ay ang mapatawad mo. Ngayon, Elena, ang gusto ko ay ang buhay kasama ka. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha ito. Pero hindi ito isang maliit na kahon na may singsing sa loob. Isang susi. Isang simpleng susi na may kasamang keychain na hugis bahay. Dahan-dahan niyang inilagay ang susi sa gitna ng palad ni Elena. Isinara nito ang kanyang mga daliri, paikot sa susi. Hindi ako magpo-propose sa iyo ngayon, Elena. Hindi pa. Sabi nito, ang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Dahil alam kong masyado pang mabilis. Dahil alam kong kailangan muna nating buuin ang pundasyon natin. At para sa akin, ang pundasyon ay hindi isang singsing. Ang pundasyon ay isang tahanan. Tumingin ito sa paligid ng apartment at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya. Hindi ito palasyo, pero ito ang lugar kung saan gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. Ito ang lugar kung saan gusto kong umuwi, galing sa trabaho at makita kang naghihintay. Ito ang lugar kung saan sabay nating haharapin ang anumang problema. Walang pagkukunwari, walang ingay, tayo lang. Ang mga luha na kanina pa namumuo sa mga mata ni Elena ay tuluyan ng bumagsak. Walang tigil. Ngunit ang bawat patak ay hindi na nagmula sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman niya balang araw. Hindi ko kailangan ng singsing, Raf, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi ko kailangan ng palasyo. Binitawan niya ang kamay nito para punasan ang kanyang mga luha. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Niyakap niya si Rafael ng sobrang higpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy nito na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Niyakap din siya ni Rafael pabalik. At sa sandaling iyon, sa gitna ng isang halos walang lamang apartment, naramdaman nilang buo na sila. Ang dalawang pusong minsan nang nawasak ay sa wakas ay nakahanap na ng kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. Nang kumalas sila sa pagkakayakap, tinitigan ni Elena ang susi sa kanyang palad. Pagkatapos, tumingin siya sa mga mata ni Rafael, isang bagong determinasyon ang makikita sa kanyang mukha. Okay, dito natin sisimulan, sabi niya.
Pero bago ang lahat, hinawakan niya ang pisngi ni Rafael. May isang bagay pa akong kailangang gawin bago tayo magsimula. Ang isang bagay na kailangang gawin ni Elena ay hindi para kay Rafael o para sa kanilang dalawa. Iyon ay para sa kanyang sarili. Kinabukasan, umupo siya sa maliit na mesang bigay ng kanyang ina. Sa huling pagkakataon, sa loob ng kanyang lumang apartment bago siya tuluyang lumipat. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at isang panulat. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsulat. Dear Papa. Iyon pa lang ang simula. Pero tumigil na siya. Ano na nga ba ang sasabihin ni niya sa taong nag-iwan sa kanila at naging sanhi ng kanyang matagal na takot sa pag-ibig? Pinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang sakit, ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, ang pangakong binuo niya sa kanyang sarili. Pagkatapos, inalala niya ang mga bagong alaala, ang pasensya ni Rafael, ang pag-unawa ni Doña Isabela, ang pakiramdam ng paghawak sa susi ng kanilang bagong tahanan. At doon, nagsimula ng dumaloy ang mga salita. Hindi ko na isusulat kung nasaan ka. Hindi na rin ako magtatanong kung bakit. Dahil sa totoo lang, hindi na mahalaga. Matagal kong dinala ang galit para sa'yo. Ginawa ko itong pader para protektahan ang sarili ko. Pero ngayon, napagtanto ko na ang pader na yon ay hindi lang naglayo sa iba, kundi ikinulong din pala ako. Pinapatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad na kita para tuluyan ko nang mapalaya ang sarili ko sa nakaraan. Natagpuan ko na ang kaligayahan ko. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa yaman o sa pangalan, kundi sa katapatan at pagmamahal na totoo. Sana, balang araw, mahanap mo rin ang sayo. Hindi na niya nilagyan ng pangalan sa dulo. Tinupi niya ang sulat, inilagay sa isang sobre, at itinago sa isang kahon na hindi na niya bubuksan pa. Hindi niya ito ipapadala. Ang sulat ay hindi para sa kanyang ama. Ito ay para sa kanya. Ito ang kanyang formal na pagpapaalam sa sakit. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating walang lamang apartment ay isa ng mainit at maaliwalas na tahanan. May mga halaman sa bawat sulok, mga litrato nilang dalawa na nakasabit sa dingding at amoy ng bagong lutong pagkain mula sa kusina. Abala si Elena sa paghahanda ng hapunan nang may maramdaman siyang 2 braso na yumakap mula sa kanyang likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng kararating lang na si Rafael. Ang bango naman niyan. Bulong nito sa kanyang buhok. Adobo. Ang paborito mo, sagot ni Elena, nakangiti. Akala ko ako ang paborito mo, biro ni Rafael. Humarap si Elena at pinisilang ilong nito. Huwag kang mag-alala, tabla lang kayo. Tumawa sila pareho. Ang tawanan nila ay sumabay sa tunog ng isa pang masayang usapan mula sa sala. Doon, nakaupo si Donna Isabela at Don Alejandro. Masayang nakikipagkwentuhan habang naghihintay sa hapunan. Ang dating formal at malalamig na mga magulang ay naging regular ng bisita sa kanilang tahanan tuwing weekend. Natagpuan nila sa simpleng apartment ng dalawa ang init ng pamilyang matagal na nawala sa kanilang malaking mansyon. Pagkatapos ng masayang hapunan, habang nagtutulungan silang magligpit ng pinagkainan, niyakap muli ni Rafael si Elena. Mahal na mahal kita, Mrs. Santos, bulong nito sa kanyang tainga. Ang pagbanggit sa apelyido ay hindi na isang biro. 2 buwan na ang nakalipas mula noong ikinasal sila sa isang simple at pribadong seremonya. Kasama lang ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Walang media, walang engrandeng selebrasyon. Tanging puro at tapat na pagmamahalan lang. Mas mahal kita, Mr. Santos, sagot ni Elena. Lumabas sila sa maliit na balkonahe, dala ang kanilang mga tasa ng kape. Mula doon,
Tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng buong Quezon City. Ang dating tanawin na para kay Elena ay simbolo ng kanyang simpleng buhay. Ngayon ay simbolo na ng kanyang mga pangarap na natupad. Sumandal siya sa balikat ni Rafael, naramdaman ang pamilyar na kapayapaan na dala nito. Ang babaeng dating takot magmahal ay natutunang magtiwala ng buo. At ang lalaking dating nagtatago sa likod ng isang maskara ay sa wakas ay natagpuan na ang kanyang totoong sarili. Hindi perpekto ang kanilang simula. Puno ito ng mga sakuna, sigawan at luha. Ngunit sa lahat ng iyon, natagpuan nila ang isang bagay na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Isang pag-ibig na nagpapagaling, nagpapatawad, at nagbibigay ng tahanan. Magkayakap, pinanood nila ang gabi, dalawang pusong minsan nang nasugatan. Ngunit ngayon ay magkasamang buo na, sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ang kanilang habang buhay ay ngayon pa lang nagsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Rafael. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang pagsulat sa kwento nilang dalawa ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. May mga pagkakataong napangiti ako sa kanilang mga asaran. May mga sandaling kinilig ako sa kanilang unti-unting pagmamahalan. At may mga gabing nalungkot ako kasama nila sa kanilang mga pagsubok. Sana, sa kahit anong paraan, naramdaman ninyo ang bawat pintig ng pusong ibinuhos ko sa bawat salita. Ang kwento ni na Elena at Rafael ay isang paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay magulo, minsan masakit, at puno ng mga pagsubok. Ngunit ito rin ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magbigay ng pag-asa. Ito ay tungkol sa pagtingin ng lampas sa mga pagkakamali at sa mga maskarang isinusuot natin at sa pagyakap sa totoong pagkatao ng isang tao kasama ang lahat ng kanilang mga sugat. Naniniwala ako na sa loob ng bawat isa sa atin, merong isang Elena na natatakot masaktan at isang Rafael na naghahanap ng tunay na pagtingin. At umaasa akong ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon na ang lahat ng puso, gaano man ito nasugatan, ay may karapatang umibig at mahalin muli. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Kung ang kanilang paglalakbay ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais ko pong marinig ang inyong mga kwento. Ito po ang inyong manunulat, laging nagpapasalamat at nag-iiwan ng isang mainit na yakap sa inyong mga puso.